Okay, good morning and good day ulit sa inyo lahat mga ka-success. Ito ulit ako sa inyo at mag-share sa inyo ng mga aabot sa mga struggle ko and ang tawag ito, mga struggle, small achievements, mga failure, o at ano pa about sa business ko, regarding sa business ko. And then ngayon, ang gusto kong i-recap ngayon, totally may gusto kong i-recap about sa mga nakarang content ko, which is yung sa mga yung sabi kong wala naman talagang perfect ideas sa simula. So nape-perfect lang siya along the way sa process. So paano ko siya ngayon i-explain sa inyo, kasi andito ko ngayon sa sistema ngayon na pinagdadaanan ko na best example para dyan. So halimbawa ngayon, kung yung isang content bago to, yung previous content ko, gusto kong ma-check nyo, isabi ko din is gumagawa ko ngayon ng bagong ads or awareness brand ng campaign ko. So ngayon, kung mapasin nyo doon, sinabi ko sa inyo na in-execute ko na agad siya. So simulan ko na rin siya agad. But then, totally, kung isipin nyo, kung i-share ko talaga sa inyo, kung ang isipin nyo kasi muna is yung ideas na sasabihin nyo, gusto siya ma-perfect, kumbaga, ganito kailangan itong gawin, at kailangan ko ng mga gitong bagay pa, kailangan ko pa siya ng, kumbaga, sinet mo agad yung standard na gusto mong gawain. Ang problema, along the way na gusto mo siyang gayahin, doon lumalabas na rin sa isip natin kung ano yung mga kailangan nun. So, doon na tayo napaparalyze. Kasi nga, ang gusto natin perfect yun yung ideas natin sa utak natin, without knowing na kailangan mo natin is i-execute mo na siya, and then doon na siya along the process mape-perfect. So, halimbawa, gusto kong gumawa, meron akong gagawing ads na talagang gusto ko, quality talaga, at talagang nasabi ko talagang as much as possible is mapatayin ko yung mga ibang sports brands. So, I know naman na mahirapan akong gawin yun, and then kung gusto ko talaga siyang gawin is kailangan ko maraming i-provide na kailangan kong mga raw materials, or kailangan ko siguro i-outsource pa yung iba doon. So, una, camera, syempre. So, paano kunyari ba, nasa utak mo na yung itong gagawin mo. Ang problema, gusto mo kasi i-perfect. And then, along the way na inisip mo i-perfect siya, maging maganda talaga. Doon na rin lumalabas yung mga kailangan ko ng ito, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganito. So, planahan, as long, mabubuhat ka lang, hindi mo siya nagawa. So, ibig sabihin doon is, kaya ko siya nasabi na paparalyze tayo sa ganung sistema, kasi ang dami nating gustong gawin, o ang dami nating kailangan i-attain para ma-perfect yung gusto nating ideas na totoo naman talaga, hindi naman mo talaga mape-perfecto. Ang kailangan mo lang dyan is i-execute, and along the way, sa process ng ginagawa mo, and then paulit-ulit mo siyang ginagawa, is doon mo pala siya mape-perfect. So, wala agad perfectong plano agad sa pagsisimula pa lang kagad. Ang pinaka-the best way nun is simulan mo na siya, and then along the way, doon mo siya makita kung ano ba yung result ng ginagawa mo o ginagawa natin, and then kung may kaya ka pang i-improve or mas i-enhance pa, doon mo na siya gagawin, and then paunti-unti doon mo siya mas mape-perfect, o makukuha mo na yung standard or quality na gusto mong gawin doon sa may inisip mong ideas. Pero kung the more na ginagawa mo perfect yun siya sa ideas mo, sa mismong utak mo mismo, is lalo kang mapaparalyze at hindi ka na maakilos, kasi doon din lalabas yung mga aspect na kailangan ko na ito, kailangan ko na ganyan, kailangan ko na ganyan. So kung ayun ang pinag-iral ko, baka hanggang hindi ko pa sinisimulan yung kailangan kong trabahowin. So alam ko naman yan na on the process is may lalabas yung mga problema na yan. Pero ayun nga, sabi ko sa inyo, may way yan. Kumbaga, paunti-unti, kailangan natin siyang aralin, pag-aralan, and then maging resourceful tayo. Kumbaga, humanap tayo ng ibang pwedeng pagkuhaan ng mga resources natin. So, magkaiba kasi ang pagkakaroon ng resources sa pagiging resourceful. So, ibig sabihin, kung meron kang resources, mainam, mas okay yun. Pero kung resourceful ka, ibig sabihin, kahit wala ka, magkakaroon kang ideya para magkaroon ka nung wala ka. Ibig sabihin, as much possible, mas maging creative tayo na gumawa ng mga ideya o mga action na hindi tayo napaparalyze na wala ko ng ito, wala ko ng ganyan. Just execute. Yun yung sabi ko lagi, gawin nyo lang din, and then along the process, magagawa rin nyo at perfect nyo din yan, yung ideas ninyo. Hindi ka agad yung perfect sa simula. And then, yun nga, maraming salamat sa inyo. Sana mas
na-clarify ko sa inyo kung ano yung gusto kong ipaunawa tungkol sa may perfect ideas na nasa utak ninyo na mapaparalyze lang kayo pag yun ang lagi nasa isip ninyo. Kumbaga, ibang kasi ang pinaka unang-una, isa sa mga reason ko bakit marami sa mga gusto mag-business is hindi makapag-start kasi nga dun sa may bagay na yon na pinaperfecto muna nila sa kanila yung ideas nila na parang ang kailangan is lahat is okay. Sabi ko nga sa inyo, sa ibang content ko, para tong isang go signal na ang gusto mo bago ka mag-go signal, gusto mo yung traffic light mula sa'yo hanggang mga 1 kilometer ahead is gusto mo naka-go signal lahat. So, tingin niyo ba posible yun? Hindi posible yun. Imposible yun. Kasi nga, hindi naman pwedeng lahat ng traffic light sa harapan mo, igagawin mong go signal muna, naka-red light muna bago ka mag-go. O gusto mo prepared lahat. So, hindi nga nangyayari yun. So, yun. Maraming salamat sa inyo and hoping lahat kayo nag-execute na rin sa sarili nyo mga business and yun nga, huwag kayo masyadong magpaparalyze sa iniisip ninyo na ideas. Gawin nyo na lang kaagad. And then, on the process, board ulit ako on the process along the way. Doon nyo siya mape-perfect o mas ma-improve pa. Kaya sabi ko sa inyo, set goals pero along the way, okay na huwag nyo babaguhin ang goal ninyo kung ano yung pinaka-goal nyo sa tuktok. Huwag nyo babaguhin. Pero along the way, pwede nyo baguhin yung plano kung paano nyo makukuha yung goals ninyo. So yan, maraming salamat sa inyo mga success and goodbye.